Okay, magandang araw mga kaibigan. Napanood ko yung pinaka-latest na live stream ni Maharlika na nagsasabi yung isang puting ahas niya sa Malacanang nag-report na delikado ang buhay ni Mr. Morales. Baka hindi siya maka-attend sa second hearing ni Senator Bato sa May 7. So bakit? Pakinggan natin sandali ang report ni Fair Lady Maharlika sa kanyang latest na live stream. Dahil nga painit na po itong itong dito sa PIDEA leaks na ito, na kung saan nasasangkot nga si Marcos Jr. na siya ay isang user. Okay, user, pulboronic, hindi lang user. Kasabwat pati mga manufacturer. Alright? So kung napapanood tayo ni Mr. Morales, actually breaking news at okay, babasahin ko lang yung message sa akin. Alright? Okay? Galing sa ating puting ahas. Alright, sabi dito, Miss Maharlika, Miss Maharlika, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may hindi magandang plano sa kanya. Kaya please, kung maaari magkaroon siya ng security, protektahan niyo siya bago mag May 7. Or sana mayroon talagang o sana mayroon talagang proteksyon ang gobyerno sa kanya. Dahil galing po ito dito sa isang puting ahas natin na concern dahil po galit na galit ang Malacanang dahil sa kanyang pagtestigo at pag-confirm ng pre-op at authority to op documents sa PIDEA. Alright? At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasan na rin pong sirain ang kredibilidad ni former agent Morales. So, kailangan nyo pong ipaalam sa taong bayan para alam kung ano ang plano ng mga ahas, dito. Alright? So, nakakalungkot mga palaga, pero napaka-importante itong second hearing sa May 7. And I believe tuloy-tuloy yan na hearing. Determinado si Senator Bato na malaman ang katotohanan. Okay. So, ngayon is May 2 pa lang. Up to May 7, 5 days. Nako, marami pang pwedeng mangyari. So, nasaan ngayon si ex-PIDEA agent Morales? In 5 days, maraming mangyari. Pag hindi siya mag-ingat, nako, yun na nga, wala na tayong maririnig na agent Morales by May 7. So ano ang dapat gawin ngayon para maproteksyonan ang buhay ni Jonathan Morales? May gusto kong i-share sa inyo ang kalagayan ni Sandra Cam, isa ring whistleblower panahon ni PGMA, na nanganib ang buhay niya dahil isiniwalat niya ang nakita niyang iskandalo panahon ni GMA, kaya nagtago-tago siya at may kumupkop sa kanya. So itong si Agent Morales, siniwalat niya ang kaalaman niya tungkol sa partisipasyon ni Bongbong Marcos Jr. noon sa illegal na droga, kaya delikado ang buhay niya. So, ano ang nangyari kay Sandra Cam noon nung nanganganib ang buhay niya? Pakinggan natin itong interview ni Sandra Cam. Nakahanap ng kakampi si ex-PIDEA agent Jonathan Morales sa katauhan ng whistleblower na si Sandra Cam matapos itong tumestigo sa Senado laban kay Pangulong Bongbong Marcos
Pero ayon kay Cam, asahan na niya na hindi magiging madali ang mga pagdadaanan ni Morales. Si MJ Mondihar sa report. Would you agree na yung buhay ngayon ni Agent Morales ay hindi na babalik sa normal after niya magsalita against the sitting president? Yes. Yan ang sagot ni Sandra Cam, isang dating whistleblower na minsan nang nakabangga ang isang presidente ng Pilipinas. Tumestigo siya noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa issue ng weteng. Ganito rin ang nakikita niyang pinagdadaanan ngayon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang pumirma sa 2012 Pre-Operations Report kung saan target ng PIDEA si Noy Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos sa isang anti-drug operation. Lumitaw na sa investigasyon sa Senado si Morales kung saan inungkat kung paano nag-leak ang PIDEA documents na viral ngayon sa social media kung saan laman nga ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo. I really pitied him yesterday. As a matter of fact, I cried. Dahil alam ko, mahirap dumepensa ng sarili niya. That everybody is getting his head yesterday. Lahat na lang tatawagin siya ng kung ano-ano. Pinasinungalingan naman ng kasalukuyang liderato ng PIDEA ang mga revelasyon ni Morales. Katunayan, sa kasagsagan ng hearing, makailang ulit siyang tinawag na sinungaling ng mga opisyal ng Anti-Drug Agency. Pero payo ni Cam na presidente rin ng Whistleblowers Association of the Philippines, asahan na dadaan sa butas ng karayom ang bagong litaw na whistleblower. During my time, GMA was so strong at that time. Pero ang unang kumupkup sa akin ay ang simbahan, led by the late Archbishop Cruz sa CBCP. Then, pinaubaya na niya ako kay Senator Ping Lacson. Saad niya, si former Senator Lacson ang nagbigay sa kanya noon ng security detail, bagay na dapat ring gawin ng mga senador ngayon. Kaya panawagan niya kay Senate President Mig Zubiri at sa iba pa. Yan una ngayon, sa kapanahonang ito, na very volatile kanyang buhay. At any moment pwede siyang patayin, pwedeng kidnapin ang kanyang anak. Para naman sa isang law expert, may dalawang opsyon na pwedeng gawin si Morales para humingi ng proteksyon. Sa tingin natin, kung may tiwala kayo sa DOJ, kasi ang DOJ is under the Executive Department, pwede sila mag-apply sa Witness Protection Program sa DOJ. But kung hindi naman, pwede silang kumuha ng mga security dito sa Senado. Ayon pa kay Tolentino, karapatan din ng whistleblower na magkaroon ng abogado sa mga pagdinig. Makikipag-ugnayan naman ang grupo ng mga whistleblower kay Morales para magpaabot ng tulong. Panawagan naman nila sa pamahalaan na bigyan ng tamang pagtrato ang mga katulad nilang handang magbuwis ng buhay sa ngalan ng katotohanan. Focus lang, Mr. Morales, just focus. I love you and I congratulate you the way you answered sa hearing na yan. And I'm hoping that by next hearing, kung marami ng senador dyan, huwag kang patitinag, stick na yung kung ano yung nasa isip mo at yung katotohanan ng papel na lumabas. Just stick to that. So ayan po, tinulungan siya ng simbahan. Then after that, si Senator Ping Lacson na ang sumalo sa kanya. So, tayo, mga netizens na naniniwala kay Morales, ipagdasal natin dahil that's the most important, yung dasal. If God is with us, who can be against us? Something like that, di ba? So, maliban sa ating dasal, I don't know kung may simbahan ba nga kukup-kup sa kanya. Pagkakalam ko, Roman Catholic Church ang kumup-kup kay Sandra Cam noon. Ngayon, tahimik naman ang mga obispo, pare at mga madre. So, the only hope ni Jonathan Morales is sana si Senator Bato o ang Senado. Kasi meron namang may mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado na pwedeng magbigay ng proteksyon. So ano sa tingin nyo? Makakakuha ba ng proteksyon si Agent Morales sa Senado? So manawagan po tayo sa Senado o lalo na kay Senator Bato. Sana maipaabot ito kay Senator Bato
na nanganganib na ang buhay ni Agent Morales at yun, gagawa sila ng hakbang na mabigyan siya ng security.